Isang malakas na sigaw ang gumising sa kaluluwa ni Ramon. Hindi iyon panaginip. Galing iyon sa silid ng kanyang mga anak. Kasabay ng malakas na kabog ng kanyang dibdib, ang mabilis na pagtakbo niya palabas ng master's bedroom. Halos liparin niya ang pasilyo patungo sa nag-iisang kwartong nagbibigay liwanag sa madilim na gabi. Naabutan niya ang bunso niyang si Maya na nakaupo sa kama, humahagulgol habang nakaturo sa isang sulok ng silid. Ang tatlo pa niyang anak, sina Sofia, Bea at Ana, ay gising na rin, magkakayakap sa takot. "Daddy!" Umiiyak na sabi ni Maya. Nanginginig ang maliliit na kamay. "Ang monster! Daddy! Ang monster!" Lumuhod si Ramon sa tabi ng kama at niyakap ng mahigpit ang anak. Hinaplos niya ang buhok nito. "Shh, baby! It's just a bad dream. Wala ritong monster. Daddy's here." Pero habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, alam niyang nagsisinungaling siya. Mayroong halimaw sa pamamahay na ito. Hindi nga lang ito nagtatago sa dilim. Naglalakad ito sa liwanag, nakangiti, at tinatawag siyang mahal. Kinabukasan, sinubukan niyang kausapin ang mga anak habang nag-aalmusal. "Anak, anong monster ang nakita mo kagabi?" Tanong niya kay Maya, habang pinapanood sa gilid ng kanyang mata ang bawat kilos ni Isabel. Nagbago ang mukha ni Maya. Mula sa pagiging masigla, bigla itong napayuko at umiling. Ang mga balikat nito ay bahagyang nanginig. "Wala po, Daddy." Mabilis na sagot ng bata. Hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa plato ng sinangag. Nakita ni Ramon ang paghigpit ng hawak nito sa kutsara. "Maya, darling, what's wrong? Tell mommy." Malambing na sabi ni Isabel. Ang boses ay parang musika sa pandinig, ngunit para kay Ramon, ito'y isang babala. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga anak nang marinig ang salitang mommy. Hinawakan ni Ramon ang kamay ni Maya. "It's okay, anak. Sabihin mo lang kay Daddy." At doon niya nakita, sa braso ng anak, sa ilalim ng manggas ng pajama nito, may isang bahagyang pasa, malabo. Pero kung tititigan, tila bakas ng mga daliring humigpit ng sobra. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Ramon. Parang may pumiga sa puso niya. "Diyos ko, paano ko ito hinayaang mangyari?" Itinaas niya ang kanyang tingin kay Isabel, na nakangiti pa rin sa kanya. Isang perpektong nangiti, isang kasinungalingan. "Nako, baka sa paglalaro lang yan, mahal," sabi ni Isabel. Ang tono ay puno ng huwad na pag-aalala. "Alam mo naman ang mga bata, napakalikot. Hayaan mo, I'll tell their yaya to be more careful." Hindi na sumagot si Ramon. Tumangulang siya, pinipigilan ang bulkang gustong sumabog sa loob niya. Hindi pa ngayon, kailangan niyang maging matalino. Pagkatapos ng almusal, pumasok siya sa kanyang study. Ang unang bumungad sa kanya ay ang larawan ng kanyang yumaong asawa, si Elisa. Ang ngiti nito sa litrato ay tila nangungusap. Biglang bumalik sa alaala ni Ramon ang huling araw nito sa ospital. Ang mahinang boses, ang mahigpit na hawak sa kanyang kamay. "Ramon, mangako ka. Aalagaan mo sila." At ang sagot niya habang lumuluha, "Pangako, Eliza, habang buhay ako, poprotektahan ko sila." Napapikit si Ramon. "Patawarin mo ako, Eliza. Nabigo ako." Ngunit ang sakit ay mabilis na napalitan ng determinasyon. "Pero babawi ako. Ipinapangako ko." Kinagabihan, habang nasa isang business dinner di umano, si Isabel, isinagawa ni Ramon ang kanyang plano. Sa isang maliit na kwarto sa guest house, humarap siya sa salamin. Inalis niya ang kanyang mamahaling relo. Tinanggal niya ang kanyang wedding ring. Kinuha niya ang electric razor at dahan-dahang inahit ang balbas na ilang taon na niyang inalagaan. Isinuot niya ang isang luma at kupas na damit, isang pares ng pantalon na may kaunting mantsa ng grasa, isang murang wig na medyo magulo, at isang pekeng bigote
Tumingin siyang muli sa salamin. Ang lalaking nakatitig pabalik ay hindi si Ramon de Villa, ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ang nasa harap niya ay isang hamak na hardinero, pagod, marungis, at hindi mapapansin ng kahit sino. Ako si Mateo, bulong niya sa kanyang sarili. Sinasanay ang dila sa bagong pangalan. Kinabukasan, maaga siyang umalis ng bahay bago pa magising ang lahat. Nagmaneho siya ng isang luma at kinakalawang na owner-type jeep na binili niya para lang sa planong ito. Ipinark niya ito, may 2 kanto ang layo at nilakad ang natitira. Humugot siya ng malalim na hininga bago kumatok sa bakal na tarangkahan ng sarili niyang mansyon. Ang security guard na si Mang Ben, na 20 taon na niyang kilala, ay tiningnan lang siya mula ulo hanggang paa. Ano ang kailangan nila? Nag-a-apply po sana bilang hardinero. Nabalitaan ko pong kailangan niyo raw po. Sagot ni Ramon. Binabago ang kanyang boses para maging mas magaspang. Pinagbuksan siya ng gate. Maghintay ka dyan. Tatawagin ko si Ma'am. Tumayo si Ramon, si Mateo, sa gitna ng hardin na siya mismo ang nagdisenyo. Ang bawat halaman, ang bawat bulaklak, ay may alaala nila ni Elisa. Ngayon, ang harding ito ang magiging kanyang tago at pribadong impyerno. Ilang sandali pa, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Lumabas si Isabel, suot ang isang puting bestida, mukhang isang anghel. Isang anghel na may sungay at buntot. Ikaw daw ang bagong hardinero? Tanong nito. Ang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Mabilis na yumuko si Ramon. Itinatago ang kanyang mukha. Itinatago ang galit sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang malakas na pagkabog ng kanyang puso sa ilalim ng kupas na damit. Ang pangangaso ay nagsimula na. Mahigpit ang hawak ni Clara sa strap ng kanyang bag habang pinagmamasdan ang naglalakihang gate ng mansyon ng mga de Villa. Para siyang langgam na napadpad sa palasyo ng mga higante. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. Para ito sa kanila, Clara. Kaya mo ito. Isang security guard ang nagbukas ng gate para sa kanya. Sa loob, isang babaeng nasa mga 40 na nakasuot ng uniforme ng kasambahay ang sumalubong sa kanya. Ikaw ba si Clara, ang bagong yaya? Tanong nito. Opo, ako nga po. Magalang niyang sagot. Halika, ihatid kita kay Ma'am Isabel. Habang naglalakad sila sa marmol na sahig na kumikinang, hindi maiwasan ni Clara na mamangha sa karangyaan ng bahay. Pero sa likod ng ganda, may kakaiba siyang naramdaman. Isang lamig. Isang katahimikan na hindi pangkaraniwan sa isang bahay na may 4 na bata. Naabutan nila si Isabel sa sala. Nagbabasa ng isang magazine. Tumayo ito nang makita sila. Maganda si Isabel, walang duda. Pero ang mga mata nito, kahit nakangiti, ay tila walang kabuhay-buhay. So, you're Clara, sabi nito. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. I expect you to do your job well. Ayoko sa lahat ang mga palpak at tatanga-tanga. Maliwanag? Opo, ma'am. Makakaasa po kayo. Mabilis na sagot ni Clara. Good. Nandoon sa taas ang mga bata. Puntahan mo na sila. Mananglita, ituro mo sa kanya ang kwarto. Nang makarating sila sa playroom sa 2 palapag, nakita ni Clara ang 4 na magkakapatid. Nakaupo sila sa isang sulok, tila mga ibon na takot lumabas sa kanilang pugad. Walang naglalaro. Walang nag-iingay. Dahan-dahan siyang lumapit. Hello, mahinahon niyang bati. Ako si Ate Clara, ang bago ninyong yaya. Tiningnan lang siya ng 4 na pares ng mga mata. Mga matang puno ng pag-iingat at lungkot. Umupo si Clara sa sahig para maging kapantay nila. Ngumiti siya, isang ngangiting totoo at mainit. Alam niyo ba, marunong akong gumawa ng mga hayop gamit ang panyo, sabi niya, at kinuha ang panyong nakatali sa kanyang bag. Sa ilang mabilis na galaw,
Ang panyo ay naging isang kuneho. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng bunso. Si Maya, iyon na ang simula. Sa loob lang ng isang oras, nagawa ni Clara ang hindi nagawa ng mga naunang yaya. Napatawa niya ang mga bata. Naglaro sila ng taguan. Nagbasa sila ng libro. Sa wakas, ang playroom ay napuno ng ingay at halakhak na dapat marinig sa isang tahanan. Pero ang lahat ng yon ay biglang natigil nang bumukas ang pinto. Pumasok si Isabel. "What is all this noise?" Agad na tumakbo ang mga bata sa likod ni Clara. Ang kanilang mga ngiti ay naglaho, napalitan ng takot. "Naglalaro lang po kami, ma'am," paliwanag ni Clara. "Well, keep it down. Nakakaistorbo kayo," sabi ni Isabel sa matigas na tono bago ito tumalikod at umalis. Naramdaman ni Clara ang panginginig ng mga batang nakakapit sa kanyang damit. Niyakap niya sila. Alam niya, hindi magiging madali ang trabahong ito. Nang maghapon na, habang naglalaro sila sa hardin, napansin ni Clara ang bagong hardinero. Isang lalaking may edad na, nakasuot ng lumang damit at may bigote. Kakaiba ito. Hindi ito nagsasalita, pero ang mga mata nito ay laging nagmamasid. At ang paraan ng pagtingin nito sa mga bata, hindi iyon tingin ng isang ordinaryong hardinero. May lungkot doon, may pag-aalala. Isang emosyon na masyadong malalim para sa isang estranghero. Habang tinutulungan niyang mag-swing si Ana, nahuli niyang nakatitig sa kanila ang hardinero. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis itong umiwas at nagkunwaring abala sa pagbubunot ng damo. "Sino siya?" tanong ni Clara sa sarili. Kinagabihan, nang tulog na ang mga bata, lumabas si Clara sa veranda para magpahangin. Tiningnan niya ang madilim na hardin, tahimik na ang paligid. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-type ng isang text message sa isang numerong nakasave sa ilalim ng pangalang Tita. "Nakapasok na ako." Mahigpit ang bantay. Ilang segundo lang, may sagot. "Mag-ingat ka, anak. Alamin mo ang katotohanan." Huminga ng malalim si Clara at tinago ang cellphone. Ito pa lang ang simula. Babalik na sana siya sa loob nang may narinig siyang kaluskos mula sa ibaba, malapit sa mga paso ng halaman. Sumilip siya. Wala siyang makita sa dilim. Nagpasya siyang bumaba para tingnan. Dahan-dahan siyang naglakad sa hardin. "Sino yan?" mahina niyang tanong. Walang sumagot. Nakarating siya sa hilera ng mga paso malapit sa pader. Ginamit niya ang ilaw mula sa kanyang cellphone para silipin ang paligid. At doon, sa ilalim ng isang paso ng orchid, may nakita siyang kumikinang. Yumuko siya para tingnan ito ng mas malapitan. Isang maliit na bagay na gawa sa metal. Mukha itong dulo ng isang tornilyo, pero mas makintab. Sinubukan niyang hilahin, pero mahigpit itong nakadikit sa ilalim ng paso. Hindi ito ordinaryong tornilyo. Mukha itong lente. Isang napakaliit na lente. Bigla siyang kinabahan. Ano ito? Bago pa niya masuri ng husto, isang anino ang biglang gumalaw sa gilid ng kanyang paningin. Nanlamig ang buong katawan ni Ramon. Mula sa likod ng isang malaking halaman, kitang-kita niya si Clara na nakayuko. Hawak ang ilaw ng cellphone na nito at nakatutok sa mismong paso kung saan niya ikinabit ang isa sa mga pinakamahalaga niyang kamera. Ang puso niya ay nagsimulang tumambol na parang martilyo sa loob ng kanyang dibdib. Hindi maari. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Clara, ang unti-unting pag-angat ng kamay nito patungo sa ilalim ng paso. Isa itong pagkakamali. Isang malaking pagkakamali. Buong akala niya ay ligtas ang lugar na yon. Hindi niya inaasahan na may maglalakas loob na mag-ikot sa hardin sa ganoong oras ng gabi. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Ngayon din, mabilis na lumingon si Ramon sa paligid. Nakita niya ang isang tumpok ng mga lumang paso sa gilid ng bodega, ilang metro lang mula sa kinatatayuan niya. Walang pag-aalinlangan, itinulak niya ito gamit ang kanyang paa. Kalabog! Isang malakas na ingay ng mga nababasag na paso
ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Agad na napatayo si Clara, napatay ang ilaw ng cellphone at lumingon sa direksyon ng ingay. Sa sino yan? Ito na ang pagkakataon ni Ramon. Mabilis ngunit maingat siyang lumabas mula sa pinagtataguan, naglakad patungo sa kinaroroonan ni Clara at nagpanggap na galing sa bodega. Ay, pasensya na po, ma'am, sabi niya, kinakamot ang ulo. Ako po, si Mateo. Nadulas po ako, nabunggo ko yung mga paso. Tiningnan siya ni Clara, halata ang pagdududa sa mukha nito. Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Nag-aayos lang po ng mga gamit sa bodega para bukas. Mabilis niyang palusot. Habang nagsasalita, dahan-dahan siyang lumapit sa paso ng orchid na para bang sinusuri ang pinsala. Sa isang mabilis na kilos na hindi napansin ni Clara, naabutan ng kanyang daliri ang maliit na kamera at mabilis itong ibinulsa. Nakahinga siya ng maluwag. Ligtas na ang ebidensya, ligtas na ang kanyang plano. Sa ngayon. Sige, sabi ni Clara, tila hindi pa rin kumbinsido. Mag-iingat ka na lang sa susunod. Tumalikod na ito at pumasok sa loob ng bahay. Naiwan si Ramon sa hardin, nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa tensyon. Ang gabing iyon ay isang paalala. Hindi lang si Isabel ang kalaban niya. Kailangan din niyang bantayan ang bawat kilos ng bagong yaya. Kinagabihan, sa oras ng hapunan, nakapwesto si Ramon sa labas ng bintana ng dining room, nagkukunwaring nagdidilig. Mula roon, tanaw niya ang lahat. Nakita niya kung paanong halos hindi magalaw ng kanyang mga anak ang kanilang pagkain. Nakita niya ang takot sa kanilang mga mata sa tuwing magsasalita si Isabel. At pagkatapos, nangyari ang kinatatakutan niya. Sa panginginig ng kamay, aksidenteng natabig ng panganay niyang si Sofia ang baso ng tubig. Nabasa ang mamahaling mantel ni Isabel. Biglang tumahimik ang lahat. Napayuko si Sofia, ang muka ay namutla. Sorry po, Mami Isabel. Hindi sumigaw si Isabel. Mas malala pa roon. Ngumiti ito. Isang malamig at matalim na ngiti. It's okay, Sofia. Sabi nito sa malambing na boses na kabaligtaran ng apoy sa mga mata nito. Dahan-dahan nitong kinuha ang plato ng pagkain sa harap ng bata. Pero dahil dyan, walang hapunan para sa mga clumsy. Gustong basagin ni Ramon ang salamin. Gusto niyang sugurin si Isabel at isigaw sa mukha nito ang lahat ng galit na naiipon sa kanyang dibdib. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao sa loob ng maruruming guwantes. Hindi pa ngayon, Ramon. Hindi pa ngayon. Magtiis ka. Napilitan siyang manood habang tinitikman ni Isabel ang pagkain nito na para bang walang nangyari habang ang anak niya ay nakayuko, nilalamon ng kahihiyan at gutom. Ilang minuto ang lumipas, pumasok si Clara sa kusina. Nakita ni Ramon, mula sa bintana ng kusina, ang ginawa nito. Maingat na lumingon si Clara sa paligid. Nang masigurong walang nakatingin, kumuha ito ng 2 piraso ng tinapay, pinalamanan ng keso, at maingat na ibinalot sa tissue. Lumabas ito ng kusina at naglakad patungo sa hagdanan, kung saan nakita niyang naghihintay si Sofia. Lihim na iniabot ni Clara ang tinapay sa bata. Isang maliit na ngiti ang ibinigay ni Sofia bago ito mabilis na umakyat sa kanyang silid. Isang bahagi ni Ramon ang gustong magpasalamat. Sa wakas, may isang taong nagpakita ng kab. Isang bahagi ni Ramon ang gustong magpasalamat. Sa wakas, may isang taong nagpakita ng kabaitan sa anak niya sa loob ng impyernong ito. Ngunit ang isa pang bahagi niya ay lalong nagduda. Bakit niya ito ginagawa? Dahil ba talaga sa kabutihang loob? O isa itong paraan para makuha ang tiwala ng mga bata para sa kung anumang mas malalim na plano? Ang pagiging perpekto ni Clara ay masyadong kahina-hinala. Kinailangan niyang malaman ang totoo. Kaya naman, nang makita niyang lumabas si Clara sa hardin para magtapon ng basura, sinundan niya ito. Nagtago siya sa likod ng mga puno, pinapanood
Ang bawat galaw nito, kinuha ni Clara ang kanyang cellphone. Tumingin muna ito sa paligid na parang sinisigurong walang nakakakita bago may tinawagan. Dahil sa layo, hindi marinig ni Ramon ang buong usapan. Pero narinig niya ang ilang salita, mga salitang nagpatindig ng kanyang balahibo. Sobrang higpit niya. Mahirap kumuha ng ebidensya. Kailangan kong mag-ingat. Ebidensya? Sino ang kausap niya? Para kanino siya kumukuha ng ebidensya? Siya ba ay espiya ni Isabel? O mas malala pa, kasabwat ng lalaking bumisita sa asawa niya noon? Pinanood niya si Clara na ibulsa ang cellphone at bumalik sa loob. Para kay Ramon, ang bawat piraso ng kabaitan na ipinapakita nito sa kanyang mga anak ay isa na ngayong maskara na nagtatago sa isang misteryo. Isang misteryong kailangan niyang malutas bago pa mahuli ang lahat. Pagbalik ni Isabel kinagabihan mula sa charity event nito, masaya itong pumasok sa bahay. Sinalubong ito ni Ramon na nagkukunwaring nagwawalis ng mga tuyong dahon malapit sa pintuan. "Good evening, ma'am!" Bati niya, nakayuko. "Oh, Mateo, you're still here," sabi ni Isabel. Hindi man lang siya tinitingnan. "Good. May bisita ako sa darating na Sabado. Isang napaka-espesyal na kaibigan. Gusto kong siguraduhin na ang hardin ay perpekto. Walang isang tuyong dahon, walang isang damo. Understood?" "Opo, ma'am," sagot ni Ramon. Naglakad na si Isabel papasok. Ngunit bago ito tuluyang makapasok, huminto ito at lumingon. Hindi kay Ramon, kundi sa direksyon kung saan nakatayo si Clara sa may pinto ng kusina. Tinitigan ni Isabel si Clara, pagkatapos ay si Ramon. Isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Gusto ko, lahat kayo ay maging handa," sabi ni Isabel. Ang boses ay tila may dalang nakatagong banta. "I want everything to be perfect." At sa ngiting iyon, naramdaman ni Ramon ang isang malamig na kaba. Ang espesyal na kaibigan na darating ay hindi isang simpleng bisita. Ito ay isang bagong panganib, isang bagong anino na paparating sa madilim na hardin ng kanyang pamilya. Dumating ang Sabado na may dalang kakaibang bigat sa hangin. Naramdaman ito ni Clara sa paraan ng pag-uutos ni Isabel. Bawat galaw mga kasambahay ay binabantayan. Bawat alikabok na makita ay sinusunsundan ng matatalim na salita. Ang buong mansyon ay kailangang maging perpekto para sa espesyal na panauhin. Bandang tanghali, isang makintab at itim na kotse ang pumarada sa harap ng mansyon. "Clara, dalhin mo ang mga bata sa playroom. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi." Mariing utos ni Isabel, inaayos ang kanyang damit habang naglalakad patungo sa pinto. Sinunod ni Clara ang utos. Ngunit habang paakyat sila sa hagdanan, hindi niya naiwasang sumilip. Isang matangkad na lalaki ang bumaba mula sa kotse. Nakasuot ito ng mamahaling suit, pero may dala itong aura na hindi nabibili ng pera, isang aura ng panganib. Ang nangiti nito, nang batiin si Isabel ay hindi umabot sa mga mata. Ang mga mata nito ay malamig, tila sinusuri ang bawat sulok ng bahay na para bang pag-aari na niya ito. Biglang humigpit ang kapit ni Maya sa palda ni Clara. "Ate Clara, I'm scared," bulong ng bata. "Don't worry, nandito lang si ate," sagot ni Clara. Hinahaplos ang likod ng bata bago sila tuluyang pumasok sa playroom. Mula sa bintana ng playroom, bahagyang sinilip ni Clara ang hardin. Nakita niya ang bagong hardinero, si Mateo, na nagkukunwaring abala sa pag-aayos ng mga rosas. Ngunit alam ni Clara na hindi sa rosas ito nakatingin. Ang mga mata nito ay nakatuon sa bisita, tila isang agila na nagmamasid sa kanyang biktima. Makalipas ang halos isang oras, tinawag siya ng isang kasambahay. "Clara, pinapadala ni Ma'am Isabel ng juice at cookies ang mga bisita sa library." Dala-dala ang tray, maingat na naglakad si Clara patungo sa library. Bahagyang nakaawang ang pinto nito. Bago pa siya kumatok,
Narinig niya ang mga boses mula sa loob. Hindi ito masayang kwentuhan ng magkaibigan. Ito ay tensyonado. Ano na? Malapit na ang deadline, Isabel. Huwag mo akong pinaglololoko. Ito ang boses ng lalaki. Mahina pero puno ng pagbabanta. Sandali lang, Rocco. Ginagawan ko na ng paraan. Sagot ni Isabel. Ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon na narinig ito ni Clara. Anong paraan? Ang pagpapakasal sa matandang yon? Alam mo ba, hindi ko alam na wala ka pang nakukuha sa kanya? Ang laki ng utang mo sa akin, Isabel, at nauubos na ang pasensya ko. Isang malakas na kalabog ang narinig ni Clara. Tila may sumuntok sa lamesa. Napaatras siya. Muntik nang mabitawan ang tray. Give me 1 more week. Pagmamakaawa ni Isabel, may plano na ako. Siguraduhin mo lang, sabi ng lalaki. Dahil kung hindi, baka hindi lang sa'yo ako maningil, baka pati sa mga magaganda mong stepdaughters. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang pabalik sa kusina. Ang puso niya'y dumadagundong sa takot. Nang makaalis na ang bisita, lumabas si Isabel mula sa library. Ang mukha nito ay parang isang namumuong bagyo. Naglakad ito patungo sa playroom kung saan naglalaro ang mga bata. Sakto namang tumakbo papalapit sa kanya ang pangalawang anak, si Bea. May dalang papel. Mommy Isabel, look, I drew our family. Masayang sabi ng bata. Ipinapakita ang isang guhit ng 5 tao na magkakahawak kamay sa ilalim ng araw. Tiningnan ni Isabel ang papel. Walang emosyon. Pagkatapos, ay dahan-dahan niya itong kinuha sa kamay ng bata. At sa harap ni Bea, sa harap ni Clara, dahan-dahan niyang pinunit ang papel. Pira. At sa harap ni Bea, sa harap ni Clara, dahan-dahan niyang pinunit ang papel. Piraso sa piraso. Nalaglag ang mga pira-pirasong papel sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ang ngiti sa mukha ni Bea ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkalito, at pagkatapos ay ng sakit. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Wala tayong pamilya, malamig na sabi ni Isabel. At huwag mo akong istorbuhin sa mga kalokohan mo. Tumalikod si Isabel at iniwan ang umiiyak na bata. Hindi na nakatiis si Clara. Mabilis niyang niyakap si Bea. Shh! Tahan na. Maganda yung drawing mo. Mag-drawing tayo ulit, ha? Ngunit habang pinapatahan niya ang bata, naramdaman niya ang isang pares ng matang nakatingin sa kanya. Paglingon niya, nakita niya si Mateo na nakatayo sa may pintuan ng hardin. Hawak ang isang pandilig. Nakita nito ang lahat. Ang mukha nito ay hindi na mukha ng isang simpleng hardinero. May galit doon. Isang malalim at nakakatakot na galit na tila kayang sunugin ang buong mansyon. Kinagabihan, habang pinapatulog ni Clara ang mga bata, bigla siyang kinausap ni Mateo. Nagkita sila sa may kusina habang kumukuha siya ng tubig. Nakita ko ang nangyari kanina. Mahinang sabi nito. Hindi tumitingin sa kanya. Hindi sumagot si Clara. Kilala mo ba ang lalaking yon? Diretsong tanong ni Mateo. Nagulat si Clara sa tanong. Hindi. Bakit? Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ng malinaw ang mga mata nito. Mga matang puno ng talino at pagsusuri. Mukhang may problema si Ma'am Isabel at mukhang nadadamay na ang mga bata. Trabaho ko lang ang alagaan sila. Maikling sagot ni Clara. Umiiwas sa tingin. Ganoon ba? Sabi ni Mateo, may bahid ng panguuyam sa boses. Akala ko, trabaho nating lahat na protektahan sila. Umalis si Mateo. Iniwan si Clara na nag-iisip. Sino ba talaga ang hardinerong ito? Bakit tila mas malalim ang kanyang pakialam kaysa sa isang ordinaryong empleyado? Bago siya bumalik sa silid ng mga bata, dumaan siya sa library. Nakita niyang bahagyang nakaawang ang pinto. Pumasok siya. Nagkalat ang mga gamit. May basag na baso sa sahig.
Tila nagkaroon ng matinding away dito. Sa ibabaw ng mesa ni G. Ramon, nakita niya ang isang folder. Sa gilid nito, nakasulat, DE Villa Properties, New Investments. Bigla niyang naalala ang sinabi ng kausap ni Isabel. Wala ka pang nakukuha sa kanya. Dahil sa isang biglaang impulso, kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang kamera, at mabilis na kinuhanan ng litrato ang ilang pahina ng dokumento. Hindi niya alam kung para saan, pero pakiramdam niya, mahalaga ito. Paglabas niya ng library, halos mapatalon siya sa gulat. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Mateo. Nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Walang nagsalita. Nagkatitigan lang sila sa gitna ng katahimikan ng malaking bahay. Isang yaya na may tinatagong misyon at isang hardinero na may tinatagong katauhan. Parehong nagdududa, parehong nagmamasid. At sa gitna nila, isang kasamaan na unti-unting nagpapakita ng tunay nitong mukha. Biglang tumunog ang cellphone ni Isabel mula sa sala. Sabay silang napalingon doon at pagkatapos ay muling nagkatinginan. Narinig nilang bumaba ng hagdan si Isabel para sagutin ang tawag. Hello? Inis na sagot ni Isabel. Oo na. Sinabi ng ginagawan ko na ng paraan. Bigyan mo pa ako ng konting panahon. Tumahimik ito sandali, nakikinig sa kabilang linya. Pagkatapos, sinabi ni Isabel ang mga salitang nagpadala ng yelo sa mga ugat ni Clara. Huwag. Huwag mong idadamay ang mga bata, Rocco. Parang awa mo na. Hindi mapakali si Ramon sa bodega. Ang bawat salitang narinig niya mula sa kausap ni Isabel at ang pagmamakaawa nito ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Rocco. Sino si Rocco? At ano ang koneksyon niya sa mga plano ni Isabel? Ang mas nakakabahala, ang pagbanggit sa mga bata. Kinailangan niyang magmadali. Sa liwanag ng isang maliit na flashlight, sinimulan ni Ramon ang kanyang trabaho. Mabilis niyang inisa-isa ang mga bagong kamera na binili niya. Mas maliliit, mas sopistikado. Kailangan niyang tiyakin na walang magiging patay na sulok sa bahay na ito. Matagumpay niyang nailagay ang isa sa ilalim ng lamesa sa dining room. Ang isa pa ay idinikit niya sa likod ng malaking orasan sa pasilyo. Ang pinakamahirap ay sa silid ng mga bata, ngunit sa tulong ng isang malikhaing pagtatago sa loob ng isang stuffed toy, nagawa rin niya. Ang huling camera ay inilagay niya sa sarili niyang study room, sa likod ng malaking painting ni Elisa. Kailangan niyang bantayan ang lahat ng pumapasok doon. Pagkatapos ng kanyang misyon, bumalik si Ramon sa bodega, ang pansamantalang santuwaryo niya. Isinaksak niya ang kanyang laptop sa charger at sinimulang i-monitor ang mga kamera. Nanikip ang kanyang dibdib sa bawat segundo na lumilipas. Una niyang tiningnan ang footage mula sa dining room. Nakita niya ang mga anak na kumakain, tahimik, halos hindi humihinga. Nakita niya si Isabel na ngumunguya ng dahan-dahan, tila pinapahirapan ang mga bata sa bawat subo. Pagkatapos, ang pasilyo. Ang mga bata ay mabilis na naglakad, hindi nagtatakbuhan tulad ng normal na bata. Maya-maya, nag-iba ang footage. Ito ang camera na nakatago sa study room. Nakita niya si Clara. Lumakad ito patungo sa lamesa. Tumingin sa paligid. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang cellphone. Kitang-kita niya ang flash ng camera. Pinindot ni Ramon ang pause at lumabas ang larawan ng kamay ni Clara. Hawak ang cellphone, nakatutok sa mga dokumento. Isang malamig na galit ang muling gumapang sa kanya. Ang pagdududa niya ay biglang naging isang nakakapasong katotohanan. Kaya pala, bulong niya sa hangin. Kaya pala ang bilis mong makuha ang tiwala ng mga bata. Nagkukunwari ka lang. Kung hindi siya gumagawa para kay Isabel, para kanino? Para kay Rocco? May mas malaking laro bang nagaganap? Kailangan niyang gumawa ng paraan para malaman. Kailangan niyang subukan si Clara. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga halaman sa hardin,
Inilapag ni Ramon ang kanyang lumang wallet sa isang silyang kahoy na para bang nakalimutan niya ito. Hindi ito naglalaman ng maraming pera, mga ilang daang piso lang at isang lumang ID. Nagkunwari siyang lumayo, pumunta sa kabilang dulo ng hardin at sinimulang diligin ang mga halaman. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Clara na naglalakad papunta sa kinaroroonan ng wallet. Nakita niya si Clara na dahan-dahang lumapit. Napatigil ito. Tiningnan ang wallet. Pagkatapos ay tumingin sa paligid. Bumilis ang tibok ng puso ni Ramon. Ano ang gagawin mo, Clara? Dahan-dahan, yumuko si Clara at pinulot ang wallet. Nag-init ang ulo ni Ramon. Alam ko na, pare-pareho lang sila. Ngunit sa sumunod na sandali, nagulat si Ramon. Lumapit si Clara sa kanya, dala-dala ang wallet. Mateo, nalaglag mo yata ang wallet mo, sabi ni Clara. Iniabot sa kanya ang wallet. Mag-ingat ka, baka mawala pa. Tiningnan ni Ramon ang wallet. Walang bawas. Nakatingin siya kay Clara. Ang pagdududa ay bumangga sa isang kakaibang pakiramdam ng pagkalito. Salamat, ma'am, sabi niya. Tinatanggap ang wallet. Ngumiti si Clara at nagpatuloy sa paglalakad. Naiwan si Ramon na tulala. Ano ba talaga ang intensyon ni Clara? Kung siya ay isang espiya, bakit niya ibabalik ang wallet? O ito ba ay bahagi lang ng dobleng laro nito? Isang paraan para lalong makuha ang tiwala niya at ng iba? Hindi niya alam. Ang tanging sigurado siya ay may malalim na misteryo kay Clara. Kinagabihan, habang inaayos ni Ramon ang mga kamera sa bodega, biglang nag-flash ang screen ng kanyang laptop. Warning, Camera 3, Sophia's room. Offline, nanlaki ang kanyang mga mata. Camera 3, iyon ang camera na nakatago sa stuffed toy sa kwarto ni Sophia. Isang malamig na hininga ang bumalong mula sa kanyang dibdib. May nakahanap, may nakadiskubre. Ang tanong ay, sino? Narinig ni Isabel ang tunog ng notification sa kanyang cellphone. Isang lihim na app na nagbabantay sa koneksyon ng Wi-Fi sa mansyon. May isang device ang nawala sa network. Camera 3. Ang nasa kwarto ni Sophia. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Bingo! Hindi niya ito inalis. Hinayaan niya lang itong nakakabit sa stuffed toy na para bang hindi niya napansin. Isang laro lang ito. Isang laro ng pusa at daga at siya ang pusa. Ilang araw bago ang insidente, naramdaman na ni Isabel na may mali. Masyadong malinis ang bahay. Masyadong tahimik ang mga bata sa tuwing wala siya. Ang palaging pag-ikot-ikot ng hardinero sa paligid. At ang bagong yaya na masyadong perpekto para maging totoo. Kailangan niya ng matibay na ebidensya kung sino ang kumikilos laban sa kanya. Kailangan niya ng isang taong mapagbibintangan. Pinanood niya sa kanyang laptop ang footage mula sa camera 3. Nakita niya ang hardinero na si Mateo habang maingat na inilalagay ang stuffed toy sa tabi ng kama. Kitang-kita niya ang maliit na lente. Natawa si Isabel. Napakababaw. Bumalik siya sa footage na nakuha ng kamera. Kailangan niyang maging mapanlin lang. Kinabukasan, habang nasa hapagkainan, nagkunwari si Isabel na nadulas sa hagdan. Isang malakas na aray ang kanyang pinakawalan. Agad na tumakbo ang mga bata papalapit at si Clara ay mabilis na lumuhod para tulungan siya. Okay lang po ba kayo, ma'am? Tanong ni Clara. Oo, okay lang ako, sagot ni Isabel habang nakatutok ang mga mata nito sa kamera sa may pasilyo. Nagulat lang ako. Parang may tumulak. Tiningnan niya ang mga bata na agad namang nag-iwas ng tingin. Naku, mga bata, ingat-ingat din sa paglalaro. Baka may madisgrasya. Alam niya na ang footage na yon ay magiging mahalaga. Kung sakali. Ngunit may mas malaking plano siya. Isang planong magpapasuko sa kanyang kalaban at magpapalaya sa kanya sa mga utang. Kinagabihan, habang nasa sala si Isabel, tinawag niya si Clara. Clara, may naiwan yata akong importanteng papeles sa aking kwarto. Pakikuha naman ako sa dresser ko, yung kulay asul na folder. Opo, ma'am,
Sagot ni Clara at umakyat sa taas. Nakita ni Isabel sa peripheral vision niya ang hardinero na si Mateo na naglilinis ng mga halaman malapit sa bintana. Tila nakikinig. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Magandang timing. Nang masigurong si Clara ay nasa kwarto na, dahan-dahan si Isabel na lumakad patungo sa kanyang drawer. Mula sa isang nakatagong compartment, kinuha niya ang isang napakamahal na kwintas na may malaking diamante. Isang pamana mula sa kanyang pamilya na balak sana niyang isangla para mabayaran si Rocco. Tiningnan niya ang kwintas, kumikinang sa ilaw. Goodbye, mahal kong alaala. Pero para ito sa kalayaan ko. Tinago niya ang kwintas sa kanyang likuran. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglakad patungo sa may pintuan ng kwarto. Nakita niyang papalabas na si Clara. Hawak ang asul na folder. Nakangiti si Isabel. Clara, thank you. You're such a big help. Habang nakangiti, nilapitan niya si Clara. Sa isang mabilis at hindi napansing galaw, idinulas niya ang mamahaling kwintas sa bulsa ng apron ni Clara. Naramdaman niya ang matigas na diamante na dumulas papasok. Mabilis siyang umatras. Oh my, may nakalimutan pa pala akong importanteng tawag. Nagkunwari siyang nagmamadali at bumalik sa sala. Iniwan si Clara na nalilito. Ilang sandali pa, narinig ni Isabel ang pamilyar na tunog ng kanyang ringtone. Ang tunog ng kanyang pakana na nagaganap. Naglakad siya patungo sa bintana. Tiningnan si Mateo na biglang napahinto sa pagtatrabaho. Alam niya na nakatingin din ito. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Humugot ng malalim na hininga. At pagkatapos, ay sumigaw siya ng buong lakas. Nawawala ang kwintas ko! Ang diamanteng kwintas ko! Magnanakaw! Mabilis na naglabasan ang mga kasambahay mula sa kani-kanilang ginagawa. Sumugod din si Clara mula sa taas, halatang nagtataka. Tiningnan ni Isabel ang bawat isa sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Sino sa inyo ang kumuha? Sino ang nangahas na magnakaw sa pamamahay ko? Walang sumagot. Ang lahat ay takot. Tiningnan niya si Clara na nakatayo malapit sa kanya at binigyan ito ng isang matalim na ngiti. Ito na ang huling bahagi ng kanyang plano. Lahat kayo, pumila kayo rito. Utos ni Isabel. Hahanapin natin ang magnanakaw. Isa-isa niyang nilapitan ang mga kasambahay. Hinahalughog ang kanilang mga bulsa at bag. Pagdating niya kay Clara, huminto siya. Isang matagal at mapanlinlang na tingin ang ibinigay niya. Clara, sabi niya, sigurado akong hindi ikaw ang kukuha nito, hindi ba? Hindi po, ma'am. Hindi ko po magagawa yan. Sagot ni Clara. Nanginginig ang boses. Dahan-dahang inilahad ni Isabel ang kamay nito patungo sa bulsa ng apron ni Clara. Naramdaman ni Ramon na nakatayo sa labas ng bintana ang pagbilis ng kanyang hininga. Kitang-kita niya ang lahat. Ang pagngiti ni Isabel, ang takot sa mukha ni Clara. Dahan-dahang hinila ni Isabel ang kwintas mula sa bulsa ni Clara. Ang diamante ay kumikinang sa araw. Tila nang uuyam sa kanilang lahat. Ang lahat ng tao ay hinapasinghap. Si Clara ay nanlaki ang mga mata. Nanginginig ang buong katawan. Ay, hindi po. Hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam kung paano. Ngunit huli na ang lahat. Nakatingin na ang lahat. At sa kanilang mga mata, kitang-kita ang paghatol. Pakiramdam ni Clara ay bumagsak ang buong mundo sa kanyang paanan. Ang pagtingin ng mga kasambahay, ang paghatol sa mga mata ni Manang Lita na matagal na niyang kasama. Ang nakakasuklam na ngiti ni Isabel na tila nagtagumpay sa isang mahaba at madugong labanan. Hindi po talaga akin yan, ulit ni Clara. Nanginginig ang boses. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Halos hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ma'am, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po kinuha yan. Oh, Clara, malungkot na sabi ni Isabel. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pananagumpay. Napakalungkot. Bakit mo naman gagawin yan?
Tinulungan pa naman kita. Ang lahat ay nakatingin kay Clara. Ang mga bata, na kanina lang ay masaya niyang kalaro, ay nakatingin sa kanya na may pagkalito at takot. Ang bunsong si Maya ay halos umiyak. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Clara si Mateo. Nakatayo ito sa labas ng bintana. Ang muka ay blanko. Ngunit sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Clara ang isang bahid ng galit doon, ngunit mayroon ding matinding pagkabigla at sakit. Alam niyang hindi ko yan ginawa. Ngunit wala itong ginawa. Walang sinabi. Naramdaman ni Clara ang pagdami ng kanyang galit. Bakit? Bakit ka nanonood lang? Wala na akong choice, sabi ni Isabel. Kinuha ang kanyang cellphone. Kailangan kong tumawag sa pulis. Nanginginig ang buong katawan ni Clara. Pulis? Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Wala siyang kakayahang magpiyansa. Wala siyang kakayahang umupa ng abogado. Ang buong buhay niya na pinagsikapan niyang itayo ay guguho sa isang iglap dahil sa isang kasinungalingan. Ma'am, parang awa niyo na po. Pagmamakaawa ni Clara, lumuhod sa harap ni Isabel. Hindi ko po yan kinuha. Pwede po akong magpaliwanag. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Isabel sa kanya na para bang isang insekto. I cannot trust a thief in my home. Malamig na sabi ni Isabel. Ilang minuto lang, narinig nila ang sirena ng pulis. Para kay Ramon, ang bawat sirena ay isang saksak sa kanyang puso. Naka-on ang kanyang laptop. Nakikita niya ang lahat ng footage, ang paglalagay ni Isabel ng kwintas, ang mga luha ni Clara, ang takot ng kanyang mga anak. Nag-replay sa kanyang isip ang footage kung paano idinulas ni Isabel ang kwintas sa bulsa ni Clara. Mayroon siyang ebidensya. Hawak niya ang katotohanan. Ngunit kung ilalabas niya iyon ngayon, ang kanyang cover ay masisira. Ang kanyang pagpapanggap bilang Mateo ay magtatapos. At ang lahat ng kanyang pinagsikapan, ang lahat ng kamera na inilagay niya para mahuli si Isabel sa pagmamaltrato sa kanyang mga anak ay mawawala ng saysay. Hindi pa niya nahuhuli si Isabel sa pagmamaltrato sa pisikal. Walang bakas ng mga pasa. Walang malinaw na ebidensya ng pagpalo. Kung ilalabas niya ang footage na ito, ipagtatanggi ni Isabel ang lahat at siya ang magiging katawa-tawa. Kinagat ni Ramon ang kanyang labi hanggang sa maramdaman niya ang lasa ng dugo. Isang pagpipilian ang kailangan niyang gawin. Kanyang misyon o si Clara, kanyang mga anak o isang estranghero. Ang mga pulis ay pumasok sa mansyon. Dinala nila si Clara. Naramdaman ni Ramon ang galit na bumubulwak sa kanya, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, naging isang bato. Mateo? Narinig niya ang boses ni Sofia. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Nakita niya ang anak na nakatingin sa kanya. Nangingilid ang mga luha. Niyakap ni Isabel ang kanyang mga anak, na tila isang nagmamahal na ina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Ramon, puno ng pagbabanta. Naramdaman ni Ramon na dapat niyang iligtas si Clara. Ngunit nang makita niya ang takot sa mga mata ng kanyang mga anak, naisip niya ang pangako niya kay Eliza. Protektahan mo sila. At para protektahan ang kanyang mga anak, kailangan niyang manatili sa kanyang pagpapanggap. Kailangan niyang magtiis. Dinala na ng mga pulis si Clara papalabas. Tumakbo si Sofia, isang mabilis na pagtakbo. Bago pa mahawakan ng pulis si Clara, dumula si Sofia sa pagitan ng mga kasambahay at mabilis na dumako kay Clara. Ate Clara! Sigaw ng bata at isinuksok ang isang maliit na piraso ng papel sa kamay ni Clara. Hinawakan ni Clara ang papel. Nagtataka. Bago pa siya makapagsalita, hinila na siya ng mga pulis. Sofia! Sigaw ni Isabel. Hinila ang anak pabalik. Ikinulong ang mga kamay ni Clara sa posas. Ngunit habang nilalabas siya ng mga pulis sa mansyon, hinarap niya si Mateo sa huling pagkakataon.
Nakatayo lang si Ramon sa labas ng bintana. Nakatingin. Ang kanyang mukha ay blanko. Walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Ang tingin ni Clara ay puno ng pagdududa, galit at matinding kapaitan. Isang tingin na tila nagsasabing, akala ko, iba ka. Nagkamali ako. Sumakay na si Clara sa police car. Ang mga ilaw ng sirena ay sumisigaw sa dilim. Nang makaalis na ang sasakyan ng pulis, napaupo si Ramon sa damuhan. Naramdaman niya ang malamig na hamog ng gabi, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa kanyang puso. Bumalik ang alaala ni Elisa, ang kanyang pangako. Nag-iisa siya sa gitna ng hardin, kung saan nagsimula ang lahat. Lumipas ang ilang minuto. Dahan-dahan, kinuha ni Clara ang papel na isinuksok ni Sofia sa kanyang kamay. Sa liwanag ng isang ilaw sa kalsada, nabasa niya ang sulat kamay ng bata. Ito ay isang numero ng telepono at sa ilalim nito ay may maliit na sulat, Daddy's phone. Nanginig ang kamay ni Clara. Daddy's phone? Bakit ibibigay sa kanya ng anak ang numero ng telepono ng sarili nitong ama? Nang maalala niya ang tingin ni Mateo, ang kakaibang pag-aalala nito, ang kanyang pag-aalinlangan sa simula. Biglang may nagliwanag sa isip niya. Ang mga mata. Ang mga mata ni Mateo. Hindi yun mata ng isang hardinero. Naramdaman ni Clara ang unti-unting pagbangon ng pag-asa sa gitna ng kanyang kawalan. Ang isang maliit na piraso ng papel ay maaaring maging susi sa lahat. Tiningnan niya ang numero. Ito ay isang lumang numero na tila hindi na ginagamit. Ngunit alam niya na kailangan niyang subukan. Ito na lang ang pag-asa niya. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa dapat nanginginig ang kamay ni Ramon habang hawak ang lumang cellphone sa bodega. Ito ang cellphone na ginagamit niya para sa kanyang pagpapanggap. Ang numero na ni Isabel ay hindi alam. Hindi ito dapat tumunog. Ngunit tumunog ito. Isang numero na hindi niya kilala. May kaba sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang sinagot ang tawag. Hello? Mateo? Isang pamilyar na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na puno ng pagod, takot at galit. Kay Clara? Halos pabulong na sabi ni Ramon. Ikaw ba si Mateo? Tanong ni Clara. Ang boses ay matalim. O ikaw si Ramon de Villa? Nanlamig ang buong katawan ni Ramon. Paano? Paano niya nalaman? Napahawak si Ramon sa kanyang ulo. Wala nang silbi ang pagpapanggap. Ang lahat ay nakataya na. Ako si Ramon de Villa. Pag-amin niya, ang boses ay halos hindi marinig. Paano mo nalaman? Sa kabilang linya, narinig niya ang malalim na paghinga ni Clara. Ang numero? Ibinigay sa akin ni Sofia. Sabi niya, Daddy's phone. May bahid ng pait ang boses nito. Kahit ang mga bata, alam ang sikreto mo. Bakit? Bakit ka nanonood lang kanina? Bakit mo ako hinayaang dakpin? Naramdaman ni Ramon ang kirot sa kanyang puso. Ang galit ni Clara ay isang karapat-dapat na parusa sa kanya. Patawarin mo ako, Clara, sabi niya. At sa pagkakataong yun, hindi bilang Mateo, kundi bilang Ramon de Villa, isang amang puno ng pagsisisi. Hindi ko pwedeng ilabas ang footage noon. Hindi pa ako handa. Hindi ko pa nahuhuli si Isabel sa pagmamaltrato sa mga anak ko. Kung nilabas ko yon, masisira ang lahat ng plano. Babaliktarin niya ang kwento. Mawawala ng saysay ang lahat ng hirap ko. Pero hinayaan mo akong makulong. Sigaw ni Clara. Ang emosyon nito ay sumasabog. Alam ko, sabi ni Ramon, naninimbang ang kanyang bawat salita. At habang buhay kong pagsisisihan iyon. Pero ngayon, kailangan kong marinig ang totoo. Bakit ka rin kumukuha ng ebidensya? Sino ang kasabwat mo? Ang tita na tinetext mo? Natahimik si Clara. Kung hindi ka kasabwat ni Isabel, kung hindi ka kasabwat ng lalaking Rocco na yon, sabihin mo sa akin ang totoo. Dagdag ni Ramon. Kung hindi, wala akong magagawa para ilabas ka dyan. Sa kabilang linya, narinig niya ang bahagyang pag-iyak ni Clara. Hindi ako kasabwat nila G. Ramon.
Pinoprotektahan ko lang din ang mga anak mo. Hindi ko alam na ikaw si Mateo. Kung gayon, sino ang tita na yon? Si Tita Sylvia, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay mahina. Siya ang kapatid ng yumaong asawa ninyo, si Geng Elisa. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Sylvia, ang kapatid ni Elisa. Ang babaeng matagal na niyang kagalit dahil sa isang hindi pagkakaunawaan. Matapos mamatay si Elisa, ang babaeng pinutol niya ang komunikasyon. Hindi ko alam na nagmamasid siya, bulong ni Ramon. Isang bahagi niya ay nakaramdam ng pag-asa. Matagal na siyang nagdududa kay Ma'am Isabel, paliwanag ni Clara. Pero hindi niya kayang makalapit sa mga bata. Kaya ako ang pinasok niya para alamin ang totoo. Sa wakas, ang lahat ay nagkonekta. Ang pagdududa niya kay Clara ay napawi. Napalitan ng isang malalim na pakiramdam ng pagkakaisa. Hindi sila magkaaway. Sila ay magkaalyado. Nasaan ka ngayon? Tanong ni Ramon. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Nasa presinto pa rin po. Ayaw po akong pakawalan. Sagot ni Clara. Huwag kang mag-alala, Clara. Ilalabas kita, sabi ni Ramon. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ibinaba niya ang cellphone at mabilis na tinawagan ang kanyang abogado. Attorney, kailangan ko ng tulong mo. Ngayon din, may isang babaeng walang kasalanan na nakakulong. Nais akong ilabas siya. Ngayon na. At kailangan ko rin ng warrant para sa mga audio at video recordings sa bahay ko. Habang nagbibigay ng mga utos, naramdaman ni Ramon ang pagbabago sa kanyang sarili. Hindi na siya ang Mateo na nagtatago sa anino. Siya na si Ramon de Villa, ang ama na lalaban para sa kanyang mga anak. Nang matapos ang tawag, huminga siya ng malalim. Ang labanan ay magsisimula na. Ang oras ng pagtatago ay tapos na. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa house phone. Si Isabel. Mateo, nasaan ka? Ang boses ni Isabel ay puno ng pananabik, ngunit mayroong bahid ng galit at takot. Nasa labas na si Rocco. Kung hindi ako makakabayad sa kanya bukas, idadamay niya ang mga bata. Nanlamig ang katawan ni Ramon. Hindi siya makapagsalita. Mabilis na ibinaba ni Isabel ang tawag. Ngayon, mas lalong naging malinaw ang lahat. Si Rocco, ang banta sa mga bata. Ang oras ay nauubos. Kailangan niyang kumilos. Umuugong ang buong mansyon. Hindi sa ingay ng mga bata, kundi sa tensyon at kaba. Si Isabel, gabi pa lang ay hindi na mapakali. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa takot at galit. Naglakad ito papunta pabalik sa sala. Hawak ang cellphone, halatang may hinihintay. Ang mga kasambahay ay nagtatago na sa kanilang mga kwarto, takot na makita ang bagyong paparating. Si Ramon, sa kabilang banda, ay nasa bodega pa rin. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Kasama niya si Clara, nakalalabas lang mula sa presinto, at si Sylvia, ang kapatid ni Elisa. Ang kanilang mga muka ay puno ng determinasyon. Sigurado ka ba rito, Ramon? Tanong ni Sylvia. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ba delikado ito? Wala na tayong ibang paraan, ate. Sagot ni Ramon. Suot pa rin ang kanyang hardinero disguise. Kung hindi natin ito gagawin ngayon, mas lalong mapapahamak ang mga bata. Dumating ang tawag mula kay Rocco. Isabel, nasaan na ang pera ko? Galit na sigaw ni Rocco. Wala na akong pasensya. Pupuntahan ko ang mga anak ng asawa mo. Narinig ni Ramon ang boses at naramdaman niya ang kumukulo niyang dugo. Mabilis na tumakbo si Isabel papunta sa kwarto ng mga bata. Kitang-kita ni Ramon sa monitor ang ginagawa nito. Si Maya, bulong ni Clara. Target niya ang bunso. Tara na, sabi ni Ramon. Agad silang lumabas mula sa bodega. Sa sala, nakita nila si Isabel na pilit na hinihila si Maya papalabas ng kwarto. Ang bata ay humahagulgol, lumalaban. Bitawan mo ako, Mami Isabel! Bitawan mo ako! Sigaw ni Maya.
Sumama ka sa akin! Sigaw ni Isabel. Ang mukha ay baluktot sa galit at desperasyon. Dadalhin kita sa daddy mo. Ngunit bago pa sila makarating sa pinto, may isang lalaking humarang sa kanilang harapan. Hindi ka aalis dito, Isabel. Malamig na sabi ni Ramon. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Mateo, anong ginagawa mo rito? Bitaw, kailangan kong umalis. Hindi, sabi ni Ramon. Dahan-dahan, inalis niya ang kanyang wig. Kinuha niya ang panyo at pinunasan ang pekeng bigote at iba pang make-up sa kanyang mukha. Sa bawat galaw, unti-unting lumitaw ang totoong Ramon de Villa. Ang maskara ng hardinero ay naglaho, napalitan ng mukha ng isang ama na puno ng galit at proteksyon. Napanganga si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ramon, ikaw? Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, tapos na ang laro mo, Isabel, sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay nagbabanta. Sa likuran niya, dahan-dahang lumabas si Clara mula sa lilim. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang 2 pulis. At sa likod nila, si Sylvia. Magnanakaw. Tinulungan ka ng magnanakaw na ito. Sigaw ni Isabel. Pilit na kumakawala kay Ramon. Hindi siya magnanakaw, Isabel. Sabi ni Ramon. Ikaw ang magnanakaw. Ikaw ang halimaw sa pamamahay na ito. Naglabas si Ramon ng isang remote control. Gusto mong makita ang iyong pagganap, Isabel? Pinindot niya ang isang button. Sa malaking screen ng TV sa sala, biglang lumabas ang isang video. Ang unang eksena ay ang paglalagay ni Isabel ng kwintas sa bulsa ni Clara. Ang ikalawang eksena ay ang pagmamaltrato ni Isabel sa mga bata. Ang pagtawag ng pangalan, ang pagpunit ng drawing ni Bea, ang pagtanggi sa pagkain ni Sofia. Ang bawat sandali ng kanyang kasamaan ay naitala. Nanlaki ang mga mata ni Isabel habang pinapanood ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang pagkabigla ay napalitan ng matinding galit. Kasinungalingan. Photoshopped yan. Sinisiraan ninyo ako. Sigaw ni Isabel. Pilit na inaabot ang remote control. Mayroon pa, sabi ni Ramon. Mayroon pa kaming naririnig. Bago pa makapagsalita si Isabel, bumukas ang pinto. Pumasok si Rocco, kasama ang 2 nitong tauhan. Isabel, nasaan na ang pera ko? Sigaw ni Rocco. Ngunit nang makita niya ang mga pulis, ang TV footage, at si Ramon de Villa na nakatayo doon, napatigil siya. Arestuhin silang lahat. Utos ng pulis. Hindi. Sigaw ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay tila nababaliw. Hinablot niya ang isang kutsilyo na nakalagay sa prutas sa lamesa at mabilis na itinutok ito kay Maya na nasa likod niya. Walang aalis dito. Walang lalabas. Nagsimulang umiyak si Maya. Isabel, bitawan mo ang anak ko. Sigaw ni Ramon. Hindi. Kung hindi ako makakakuha ng pera, dadalhin ko siya. Sigaw ni Isabel. Dahan-dahan, lumapit si Clara sa gilid. Tahimik na inilalayo ang 3 pang bata sa panganib. Isabel, tapos na ang lahat, sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Ang lahat ng kasamaan mo ay nabunyag na. Sumuko ka na. Ngunit si Isabel ay hindi nakikinig. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa desperasyon. Ang paligid ay nagpalamig. Ang tanging maririnig ay ang humahagulgol na si Maya at ang baliw na paghinga ni Isabel. Hawak ni Isabel ang kutsilyo, nakatutok sa bata. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Isabel, kalma, sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Tapos na ang lahat. Hindi mo kailangan gawin yan. Hindi. Hindi ako susuko. Sigaw ni Isabel. Hindi ko hahayaang mawala ang lahat sa akin. Dahan-dahan, itinulak ni Clara ang 3 pang bata
sa likod ng isang malaking sofa. Habang patuloy na binabantayan ang bawat galaw ni Isabel, ang mga pulis ay nakapwesto na. Ngunit ayaw nilang kumilos ng basta-basta dahil sa banta sa buhay ni Maya. Isabel, tingnan mo ang sarili mo, sabi ni Ramon. Hindi galit, kundi may bahid ng awa. Ito ba ang gusto mong mangyari? Ang mawala ang lahat, kasama ang kalayaan mo? Nagsimulang manginig ang kamay ni Isabel na may hawak ng kutsilyo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng bakas ng pagod at pagkatalo. Wala ka ng laban, Isabel, sabi ni Ramon. Ang mga utang mo, ang pagnanakaw mo, ang pagmamaltrato mo sa mga bata, lahat ay may ebidensya na. Sa isang iglap, bumaba ang kanyang depensa. Bumagsak ang kutsilyo sa sahig. Ang kanyang katawan ay naging malambot at bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Humahagulgol. Dakpin! Utos ng pulis. Mabilis na nilapitan ng mga pulis si Isabel at inilagay ang posas sa kanyang mga kamay. Wala itong pagtutol. Ang kanyang isip ay tila nawala na sa sarili. Sa labas ng mansyon, naririnig ang isa pang sirena. Ito ay para kay Rocco at sa kanyang mga tauhan na agad ding dinakip. Nilapitan ni Ramon si Maya at mahigpit na niyakap. "Daddy's here, baby. Daddy's here. Ligtas ka na." Ang bata ay humagulgol sa kanyang dibdib. Ang takot ay unti-unting napapalitan ng ginhawa. Kinabukasan, ang mansyon ng mga De Villa ay tahimik na. Ngunit hindi ito ang dating tahimik na puno ng takot. Ito ay tahimik na puno ng kapayapaan. Nakaupo si Ramon sa hardin, kasama si Sylvia at Clara. Ang mga bata ay naglalaro sa ilalim ng araw. Malaya, walang takot. "Salamat, Clara," sabi ni Ramon, nakatingin sa kanya. "Hindi ko alam kung paano kami babayaran." "Hindi po kailangan, G. Ramon," sabi ni Clara, ngumiti. "Masaya na po ako na nakita kong ligtas ang mga bata." "Mateo?" sabi ni Sylvia. Ang kanyang boses ay malumanay. "Patawarin mo ako. Hindi ko dapat pinutol ang komunikasyon sa iyo noon. Dapat mas maaga akong kumilos." "Patawarin mo rin ako, ate," sabi ni Ramon, yumakap sa kapatid ni Elisa. "Ang pagkakamali ko ay ang pagpapabaya sa inyo. Salamat at nandyan ka para sa mga anak ko." Ang mga luma nilang sugat ay unti-unting naghihilom. Si Clara ay nanatili sa mansyon. Hindi na siya isang yaya. Siya ay isang kaibigan, isang miyembro ng pamilya, isang taong nagpakita ng tapang at kabutihan. Pagkalipas ng ilang buwan, ang bahay ng mga De Villa ay muling napuno ng tawa. Ang mga bata ay masigla, malaya, at puno ng pag-asa. Si Ramon ay hindi na ang CEO na palaging wala. Siya na ang ama na laging naroroon, laging nakikinig, laging nagmamahal. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa hardin, nilapitan si Ramon ni Clara. "G. Ramon, maganda po ang mga rosas ninyo ngayon," sabi niya. Tinuro ang mga namumulaklak na halaman. Ngumiti si Ramon. "Oo, may nag-aalaga na kasi ng tama." Tiningnan niya si Clara at sa mga mata nito, nakita niya hindi lang ang tapang, kundi pati na rin ang kabutihan at pag-asa. Ang hardin ay muling namulaklak at sa gitna nito, ang pamilya De Villa ay muling nagkakaisa, mas matatag at mas malakas kaysa kailanman. Ang anino ay nawala na. Ang araw ay sumisikat na muli.